Sa iba pang balita, sumiklab ang malaking sunog sa isang gusali sa Jakarta, Indonesia na ikinasawi ng hindi bababa sa 20 katao. Habang nagsimula naman sa Australia ngayong araw ang social media ban para sa mga kabataang edad 16 pababa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, patay ang nasa hindi bababa sa 20 katao matapos biglang magliyab ang isang building sa Central Jakarta. Sa inisyal na investigasyon, isa sa mga tinitigdang dahilan ay ang pagsabog ng isa sa mga baterya ng drone sa ground floor na siyang nagimitsa para kumalat ang apoy sa upper levels ng gusali. Ayon sa report, karamihan sa mga biktima ay mga babae kung saan ang isa pa ay buntis. Humigit kumulang 100 bumbero naman at 29 na fire trucks ang agad na rumisponde para pulahin ng sunog. Kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa pinakasanhi gayong hindi pangkaraniwan sa Indonesia ang mga gitong klase ng insidente. Sa iba pang balita, nagsimula na ngayong araw sa Australia ang magiging kauna-unang social media ban sa buong mundo para sa mga kabataang nasa 16 years old pababa. Kung saan idineklara ito ni Australian Prime Minister Anthony Albanese bilang proud day sa kanilang bansa na analyze solusyon para protektahan ang mga kabataan mula sa mga harmful content at online predators. Ayon kay Albanese, malaking tulong anya ito para sa mga magulang na hindi mag-alala sa kanilang mga anak. We know being a parent today comes with a whole new set of challenges. Algorithms, endless speeds and pressures no generation before has had to deal with. Today's change is about supporting you to keep your children safe online, putting the responsibility of right where it belongs, on the social media giants, not on parents. By banning social media for those under 16, we're giving children a childhood and parents more peace of mind. Sa pinatupad na batas, walang karampatang parusa para sa mga magulang at kabataan na susuway bagkus ang mas papatawan ay mga tech companies kung saan naabot sa $32 million ang ipapataw na multa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.